Alodia POV. Mukhang hindi ata maganda ang gising mo iha. Wika ni Sir Nelson sakin. Bamantong hininga ako tiningnan ng matanda. Ang dami po kasing problema. Hindi ko na po alam ang gagawin. Sagot ko dito. Tungkol ba kay Reg and Charmaine? Nakakunot noon na tanong nito. Tumango ako bilang sagot. Si Reg lang iha ang nakakaalam ng totoong nangyari nung gabing yun. Bakit hindi mo pagkatiwalaan si Reg? Wika nito habang nakangiti. Hindi ko alam pero bakit hindi niya kinakampihan si Charmaine? Bilang isang ama dapat nga pinupush niya si Reg na panagutan ang anak niya dahil nabuntis siya nito. Kahit hindi pa sila nagpapa-DNA test. Sir, magagalit ka po ba sakin kung ipagdamot ko si Reg sa anak mo? Seryosong tanong ko dito. Napangiti naman si Sir Nelson sa sinabi ko. Bakit nagagawa niya pang ngumiti sa ganitong sitwasyon? Hindi ha, alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa, at naranasan ko na kung ano ang pakiramdam ng ilayo sa minamahal mo. Wika nito kaya biglang nalungkot ang mukha nito. Tandang-tanda ko pa yung araw na nilayo nila sakin ang mag-ina ko. Wala akong magawa, dahil yun ang gusto ng parents ko. Hindi ko siya naipaglaban, kaya pinangako ko noon sa sarili ko, na magsisikap ako para sa pagbabalik ko may paglaban ko na sila. Pero nahuli na ako, wala na ang mahal kong si Amelia. Wika nito na ikinagulat ko. Nagkataon lang ba nakapangalan ni Mama ang asawang tinutukoy nito? Sinabi ko naman na kay Reg ang lahat ng information sakin. Mula sa pangalan ni Mama, hanggang sa lahat-lahat ng nalalaman ko. Kung sinabi niya na ito kay Sir Nelson, sana nag-react na ito tungkol sa pagkatao ko, kung kilala niya si Mama. Pero wala namang pagbabago. Kaya siguro wala talagang connection si Mama or ako sa kanya. Siguro ay kamukha ko lang talaga ang asawa niya. Yun lang at wala nang iba. Pwede namang mangyari yun. Maraming tao sa mundo ang magkakamukha. Kaya iha, kahit anong mangyari ipaglaban nyo ni Reg ang pagmamahalan nyo. Kung may alam kayong paraan, para hindi kayo magkahiwalay yun ang gawin nyo, dahil nasa huli ang pagsisisi. Wika nito, kaya parang lumiwanag ang isip ko. Tama ba si Reg, dapat bang magpakasal na kami? Kung siya ang ama ng dinadala ni Charmaine, yung bata lang naman ang kailangan niyang panagutan, pagkasal na kami diba? Hindi na namin kailangan pang maghiwalay para lang doon. Oo na selfish na kung selfish, pero kung kayo ang nasa katayuan nyo, magiging desperado din kayo para sa mahal nyo. Nagpahinga na si Mr. Nelson sa kwarto niya, papunta na ako ng kwarto ko, para sana tawagan si Reg nang mapansin kong nakaawang ang kwarto ni Charmaine. May kasama ito sa loob, kaya dahan-dahan akong sumilip. Nang laki ang mata ko nang makita si Darius sa loob. Mas ikinagulat ko pa ang sunod na pangyayari. Hinalikan ni Darius si Charmaine. Teka di ba magpinsan sila? Bakit nila ginagawa yun? Parang kadiri naman, pero hindi yun importante. Ang tanong, may relasyon ba sila? Dahan-dahan akong umalis sa pinto, at nagmadaling tawagan si Reg. Nilock ko ang kwarto ko, para walang makarinig sa sasabihin ko kay Reg. Sigurado akong magugulat din siya sa ibabalita ko. Ring lang ng ring ang phone nito, at hindi siya sumasagot. Kailangan niyang malaman agad ta. Paglabas ko ng kwarto, nagulat ako dahil nandito si Darius. Napalunok ako dahil sa takot. Hindi kaya napansin niyang nandun ako sa pinto ng kwarto ni Charmaine. Mukhang nagmamadali ka Nurse Alodia. Nakangising tanong nito. Hindi naman. May kailangan ka ba Sir Darius? Tanong ko dito at ngumiti ng malapad sa kanya. Oo, pwede ba tayong mag-usap? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Nakangiting wika nito. Sige po sir, saan niyo po ba gustong mag-usap? Sumama ka na lang sakin Alodia, importante kasi ta. Wika nito at naglakad na ito paalis. Tama bang sumama ako sa kanya? Pero dapat malaman ni Reg ang tungkol kay Charmaine at Darius. Paglabas namin ng mansion sumakay na si Darius sa kotse niya. Sakay na Alodia, hindi naman tayo magtatagal. Wika nito. Sumakay na ako sa sasakyan nito. Habang nagmamaneho si Darius nag-message na ako kay Reg. Baby, call me kapag nabasa mo tong text ko. May dapat kang malaman tungkol kay Darius and Charmaine. Text ko dito. Sana lang talaga ay mabasa niya agad ito. Alam mo Alodia, sobrang laki ng panghihinayang ko nung gabing pinasalo kita kay Reg. Ako pala sana ang makakauna sa'yo.
Nakangising wika nito. Napalunok naman ako dahil sa sinabi nito. Nagagawa niya pang ungkatin ang nakaraan. Ilang buwan kitang binalik-balikan sa bar, pero si Reg ang nakinabang sayo. Not bad naman dahil kaibigan ko si Reg. Sa mga ganyang sitwasyon hindi ako madamat sa kaibigan. Wika nito sabay tingin sakin. Pinagpapawisan ako ng malamig, dapat ay hindi ako sumama sa lalaking ta. Kami nga ni Ole, pinagsuluhan namin si Farah, yun nga lang ako ang naputukan. I mean ako ang tinuturo ni Farah na ama ng dinadala niya. Lasing kasi kami pareho. Pagkukwento nito. Wala akong alam sa nakaraan nila. Ito ba yung sinasabi ni Olive sakin dati na nagbago na siya? Ganon ba kababero ang isang ta, kaya pati pinsan niya ay nagagawa niyang i-take advantage. Mabuti na lang talaga at hindi siya ang nakona sakin. Mabuti na lang at si Reg ang dumating nung gabing yun. Pwede mo naman akong tulungan diba? Minsan mo nang tinulungan si Oli, siguro naman matutulungan mo din ako. Wika nito. Kaya napalunok na naman ako hindi na talaga maganda tong nararamdaman ko. Para siyang isang iwan sa inaasta niya ngayon. Diretsuhin mo na ako Darius, ano bang kailangan mo sakin? Inis na tanong ko dito. Gusto ko lang naman na manahimik ka. Wika nito kasabay ang malakas na pagsuntok sa sikmura ko. Doon ako nakaramdam ng pagkahilo, hanggang sa dumilim na ang paningin ko. Reg, banggit ko sa pangalan nito, hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay. Darius POV. Nasa kamay ko na ngayon si Aloja, hindi pwedeng masira ang mga plano ko dahil sa kanya. Isa lang siyang beerang babae at ginamit niya lang si Reg para makaahon sa kahirapan. Medyo may pagkatanga din itong si Reg, hindi niya ginagamit ang isip niya. Sa dami-daming seseryosohing babae, yung mga katulad pa ni Aloja. Binibigyan ko na nga siya ng opportunity na pakasalan si Charmaine, bilang tagapagmana ng Crimson Empire, hindi niya pa rin kinuha ang chance na yon. Masyado silang nagpapadala sa mga nararamdaman nila. Sa ganitong sitwasyon dapat hindi pinapairal yung puso kundi isip. Pinuntahan ko si Aloja sa kwarto niya. Sa ngayon dito muna siya sa resort namin dito sa Batangas. Tama din itong naging desisyon ko. Dahil hanggat nandyan siya, magdadalawang isip talaga si Reg na panagutan si Charmaine. Chinek ko ang phone ni Aloja, at nagawa na pala nitong mag-text kay Reg. Kaya habang natutulog ito, tinext ko si Reg gamit ang number niya. Sorry Reg, pero makikipaghiwalay na ako sayo. Kailangan mong panagutan si Charmaine. Alang-alang sa bata, pakasalan mo siya. Magpapakalayo na ako, at huwag mo na akong hanapin pa. Pagka-send ko ng text dito ay enough ko na ang phone. Siguro naman ay sapat na ang text na yun para maniwala si Reg. Isang beses na siyang iniwasan ni Aloja, at sa sitwasyon nila ngayon, malaki talaga ang posibilidad na iwan siya ni Aloja. Habang mahimbing na natutulog si Aloja, hindi ko maiwasang hindi mapatingin dito. Nakakaakit talaga si Aloja, sinong lalaki ang hindi maakit sa taglay niyang alindog. Napakagatlabi ako at naupo sa kama nito. Sakto naman ang paggising niya. Naalerto ito nang makita ako, at agad na sumiksik sa pinakang dulo ng kama. Nasaan ako, at bakit nandito tayo? Huwag kang lalapit sakin Darius. Inis na wika nito, pero bakas sa mata niya ang takot. Hindi na mahalaga kung nasan ka Aloja, ang mahalaga kasama mo ako. Hindi ka na makakawala sakin, magkano ka ba? Gusto mo bang doble ang ibayad ko sayo sa kabayarang binayad sayo dati ni Reg? Ako naman dapat ang customer mo diba, at hindi si Reg. Nakangising wika ko dito, kaya mas lalo itong nanginag sa takot. Winawarningan kita Darius, huwag kang lalapit sakin. Muling sigaw nito. At ano naman ang gagawin mo sakin Aloja? Sa tingin mo ba may laban ka sakin? Kung hindi ka nang himasok sa problema ng pamilya namin, hindi ka sana malalagay sa ganitong sitwasyon. Inis na wika ko dito. Grabe ka Darius, wala ka na talagang pinipili. Pati pinsan mo nagawa mong patusin. Sigaw nito sakin. Natawa naman ako dito, dahil hindi pa rin abot ng isip niya na hindi ko talaga kadugo si Charmaine. Bahala siyang mag-isip ng kung ano. Ang mahalaga ngayon, hindi niya masasabi kay Reg ang nakita niya kanina. Matalino si Reg at pag nalaman na yun, game over na talaga.
Oo Aloja, lahat nakukuha ko at hindi magtatagal ay makukuha din kita. Nakangising wika ko dito. Walang hiya ka talaga Darius, hindi ka magtatagumpay sa gusto mo. Sigaw nito sakin. Rodrigo POV. Agad kong tinawagan si Aloja dahil sa message nito sakin. Ano bang pinagsasabi niya? Dahil ba sa sinabi kong kasal, kaya siya nagkakaganito? Agad akong pumunta sa mansion ng mga Crimson para puntahan si Aloja. Pero pagdating ko doon ay wala ito. Ang naabutan ko ay si Charmaine, kaya nang makita ako nito ay agad siyang lumapit sakin, Reg si Aloja. Umiiyak na wika nito. Ano bang nangyari Charmaine, sabihin mo sakin. Inis na tanong ko dito. Hindi ko alam Reg pero bigla niya na lang akong kinausap kanina. Sinabi niya sakin na pinapaubaya ka na daw niya sakin. Sinabi niya din na ingatan kita at mahalin, katulad ng pagmamahal niya sayo. Wika nito habang patuloy sa pag-iyak. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko ngayon. Nagkamali na naman ba ako? Hindi pwede yun, hindi niya ako pwedeng iwanan na naman. Hindi ko na hinintay pa ang sunod na sasabihin ni Charmaine, at umalis na ako. I need to find her, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya nakakausap. Nangako si Aloja sakin. Na hindi niya nauulitin ang pagtago sakin. Parang may mali may unang text pa siya sakin, na may kailangan daw siyang malaman tungkol kay Charmaine at Darius. Sa ngayon si Aloja muna ang dapat kong mahanap, at pag nahanap ko na siya malalaman ko na ang tungkol kay Darius and Charmaine. 2 oras na simula nang magsimula ako sa paghahanap kay Aloja. Pinuntahan ko na siya sa mga kakilala nito, pero hindi daw nagawi si Aloja doon. Tinawagan ko si Oli at sumagot naman ito. Siya lang ang alam kong ka-close ni Aloja sa mga kaibigan ko. Sinabi na din sa akin ni Aloja ang tungkol sa kanila ni Oli, nabanggit rin naman ni Oli sa amin dati, na may naging kaibigan siya na nagpapanggap na GF niya. Paanong nawawala si Aloja? Imposible naman na umalis yun nang walang pasabi. Sa ilang buwan na pagsasama nyo, alam kong hindi ka na niya kaya pang iwan. Alam niya kung anong hirap ang pinagdaanan mo nung nawala siya. Wika ni Oli sa kabilang linya. Hindi ko na alam bro ang gagawin ko, please tulungan mo ako. Wika ko dito na may pagmamakaawa. Sige papunta na ako dyan, I will call Zenith to help us. Kapag 24 hours nang walang paramdam si Aloja magpapatulong na tayo sa mga pulis. Wika nito. Salamat Oli, sa ngayon ikaw lang ang lubos kong pinagkakatiwalaan. Wika ko dito bago patayin ang call. Frustrated na ako, paano kung napahamak na si Aloja? Kailangan kong bantayan ang kilos ni Charmaine and Darius. Malakas ang kutob ko na may kinalaman sila sa pagkawala ni Aloja. Siguro ay may nalaman si Aloja tungkol kay Charmaine and Darius, at kapag may kinalaman nga sila sa pagkawala ni Aloja, humanda sila sakin. Pagbabayarin ko sila, kapag may ginawa silang masama sa babaeng mahal ko. Oli POV. Nandito kami ngayon sa bahay nila Farah, nagpupumilit kasi na sumama sa meeting namin, kaya sinabi kong sa bahay na lang nila, para di na maobligang lumabas pa. Uminom muna kayo ng coffee. Wika nito para magising ang diwa namin lalo na si Reg. Kailangan nating bantayan si Darius, wika ni Zenith. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko akalain na aabot si Darius sa ganitong sitwasyon. Ano na bang nangyayari sa kanya? Pati ba naman si Aloja? Inis na wika ni Farah. Napansin kong napakuyom ng kamay si Reg. Sana lang talaga ay huwag galawin ni Darius si Aloja. Dahil kung hindi, baka hindi lang si Reg ang makagawa ng masama sa kanya. Baka dahil dito ay masira ang pagkakaibigan namin. Kukuha ako ng taong magbabante kay Darius and Charmaine. Wika ni Zenith. Paano kung hindi na magpakita si Darius? Tanong naman ni Farah. Si Charmaine lang ang makasagot niyan. Sa ngayon sasakyan ko ang gusto ni Charmaine. Ipapalabas natin na sumang-ayon ako sa gusto nila. Papakasalan ko si Charmaine, sa tingin ko ito ang gusto nilang mangyari, ang panagutan ko si Charmaine at pakasalan. Wika ni Reg na ikinagulat ko. Are you insane Reg? Hindi ka pwedeng magpakasal sa babaeng hindi mo naman mahal. Inis na wika ni Zenith. Zenith is right, pero kung ito ang paraan para mahuli ni Charmaine at Darius, dapat pasukin ni Reg ang pugad ng kalaban niya. Ako nang bahala Farah, sa ngayon ito na muna ang plano natin,
At kapag may update na kayo mag-text muna kayo sakin. Kailangan natin mag-ingat, na hindi sila makapansin na may binabalak tayo. Wika ni Reg. Mabuti naman at nasa maayos na katinoan si Reg. Dahil kung ako ang nasa kalagayan niya ngayon, siguro hindi na ako makakapag-isip ng maayos. Hindi ko ata kaya na may mangyaring masama sa babaeng mahal ko.